Sa kada probinsya at lugar ay hindi mawawala ng albularyo at albularya. Dito sa aming bayan ay may tanyag na albularya. Walang iba kundi ang aking mga kambal na lola. Ngunit magkaiba sila ng pinaniniwalaan at sinusunod na karanungang tangan. Alin kayang mananaig? Tunghayan iyan sa aking kwento. Kababalaghang kwento ni Bini-Bini Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Maliit pa lang ako ay nakikita ko na napakalambing sa akin ng aking lola Crisanta. Pero minsan nalilito ko sa kanila kung sino ang aking lola. Dahil may kakambal ito. Magkamukha kasi sila. Mula ulo hanggang paa. Maging mga pagsasalita ng mga ito. Kaya na lang isang araw sinabi ko na lang sa sarili ko na kailangan malaman ko ang kaibahan nila. Ito ay ang sa karunungan nilang taglay. Ako'y nangangarap din na maging asang albularya. Kaya naman sa tuwing nanggagamot ang isa sa kanila, ay mistula akong nagiging utusan ng mga ito. Siya nga pala, akong apo ni Lola Crisanta, nanay ko ang anak niya, na ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na maagang namatay ang aking ina nang dahil sa panganganak sa akin. Kaya naman si Lola Crisanta na ang nakaginsnang kong ina. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sandy. Maaga pa lang, marami nang nagpapagamot sa aking lola. Kaya naman abala din ako sa paghahanda ng kanilang mga mauupuan at pila ng mga magpapagamot sa kanya. Sari-saring sakit ang pinagagamot kay lola. Nariyan ang mga nabalian ng buto, mga nagpapatawas, mga kinukulam, binabarang, o namamaligno. Wari ko'y sobrang pagod ni lola sa araw na ito. Meron kasi kaming pinaalis na mangkukulam sa isang lalaki. Kaya naman pakiramdam ko sobrang nahirapan si lola sa makulit na mangkukulam na ayaw lubayan ang lalaki. Inabot na kami ng gabi at ang mga nagpapagamot ay pinauwi na namin dahil tila espesyal ang dala ng aming panauhin na gagamutin ngayon. Albularya versus mangkukulam. Kumuha si lola na tila maliit na librito na ito ang gagamitin niyang gabay sa kanyang panggagamot. May binasa siya rito na Latin na hindi ko maunawaan. Hanggang sa nakita ko na lang na nanlilisik ang mata ng lalaki na tila nagagalit sa kanyang naririnig. Aray! Ang sakit! Tama na! Anong tama na? Hanggat hindi mo nilulubayan ang lalaking ito, ay hindi ako titigil hanggat hindi ka mapuksa. Nagagalit na si lola sa mangkukulam. Kaya naman na mas ginalingan pa ni lola ang paggagamot at pagdasal at sinulat ang mga katagang hindi ko mabasa sa papel. Nasinunog iyon pagkatapos. Sakit! Tama na! Ngunit ngumisi lang ang aking lola. Ako ay takot na sa pangyayaring kinakalibutan ako at pinagpapawisan ng malapot. Lalo na pag nakikita ko ang talim ng tingin nito kay lola.
Hindi ko na naisip kung anong gagawin ko kung sakaling may gawin ng lalaki kay Lola. Dahil sa nasasaktan nito. Nakita ko ang binti ng lalaki na may lumabas na bukol at maya-maya pa ay sinulputan ito ng mga sugat na nagmimistulang nagnanana. Kaya naman sa nakita ni Lola ay kinuha nito ang mga upos ng papel na mistulang naging uling at ipinahid iyon sa bawat sugat na lumilitaw sa lalaki. Na lalo namang nakapagpahiyaw rito. Aray! Ang sakit! Tama na! Tama na! Hindi pwede, iho. Dahil kung titigilan natin ngayon ang panggagamot sa'yo, ay hindi ka gagaling. Tiisin mo lang, iho. Malapit ka nang gumaling. Dahil sa sinabi ni Lola Crisanta, ay tahimik na lang na napaluluha ang lalaki. Tiniis nito ang panggagamot ni Lola, na kahit minsan ay napapasigaw pa rin ito sa sakit. Maya-maya ay may inilabas na kandila si Lola at kutsara. Niligyan ng konting tubig iyon. Sa kanya ipinatak ang tulo ng kandila sa tubig. Mula roon ay nakilala na ni Lola ang mangkukulam at ang kasarian nito. Isang babae raw ang sabi ni Lola. At nang maya-maya ay nagulat si Lola dahil lumabas ang mukha ng kanyang kakambal na si Lola Minang. Si Lola Minang ang kambal ni Lola Crisanta na ang paniniwala at tanga nito ay ang karunungang kaliwa. Kaya nga itinakwil ito bilang kapatid niya dahil sa magkaiba sila ng paniniwala at pinapanigan. Sa kasamaan ito umaanib na ang Lola Crisanta ko ay sa kabutihan. Naalala ko pa nga nung araw na may pinatapon sa akin si Lola Minang na isang supot na itim. Kabilin-bilinan nito na huwag ko raw bubuksan kahit anong mangyari. Magukay daw ako ng malalim sa lupa at itapong ko daw iyon. Na para na rin akong naglibing dahil tatabunan ko raw. Nang habang ianaabot sa akin ni Lola Minang ang supot, ay nakita ko ang isang babae na nakahawak sa kanyang tiyan na tila nasasaktan. Namumula ito at umiiyak na nakatingin sa supot kong tangan na nakapagwika pa ng "Patawad! Patawad!" Na habang akay-akay siya ng isang lalaki, tila nagagalit sa kanya sa mga sinasabi niya at inaakto. Ngayon ay malinaw na sa akin kung anong laman ng supot na hawak ko. Kaya naman ay nanlulumo ako at nagalit ng palihim kay Lola Minang. Ngunit wala akong nagawa kundi ang sundin ito. Nang makita ni Lola ang mangkukulam na kalaban niya, ay nagngit-ngit ito sa galit at napasabay pa ito ng "Matigas talaga ang ulo mo! Matagal na kitang sinasabihan!" Hindi na lang binanggit ni Lola ang pangalan nito dahil ayaw niyang malaman pa ng lalaki na kamag-anak niya ang nangkukulam sa kanya. Napag-utusan lang ang kanyang kapatid at nagpapabayad sa mga gustong magpakulam. Sa galit ni Lola ay umusal ito ng dasal gamit ang puting kandila. At maya-maya pa ay nakita naming natuyo na ang sugat ng lalaki na pinahiran lang ni Lola ng langis. Habang binabanggit ang orasyon na siya lang ang nakakaalam. Nagpagka-uwi ng lalaki at pagkasarado namin ng pinto ni Lola, nakita ko sa mukha nito ang galit. "Matagal na kitang sinasabihan, Minang. Kaya naman ay panahon na para manahimik ka na sa pangungulam mo
Kumuha ng puting kandila si Lola Crisanta. Sa tingin ko ay nais nitong kontrahin ang kulam ni Lola Minang. Kinuha niya ang librito at umusal ng dasal. Kinuha ang kutsara at tubig. Pinatakan ng kandila iyon. Dahil doon ay nakita na naman ni Lola Crisanta ang mukha ni Lola Minang. Nagkorting mukha na naman kasi ang tulo ng kandila. Natakot ako sa mga nangyayari dahil sa nakikita ko ang galit na si Lola Crisanta sa kanyang kambal. Sa isip ko, sino sa kanila ang mananaig? Ang karunungang tangan ni Lola o ang karunungan tangan na kaliwa ni Lola Minang? Kinuha ni Lola ang nagmistulang mukha at katawan sa kandila. Sabay pinutol iyon ang braso. Sabay sabi ni Lola Nang, "Siguro naman ay magtatanda ka na ngayon, Minang." Dahil sa salitang iyon na aking narinig kong may sumigaw sa di kalayo ang bahay. Ito ay kung saan nakatira si Lola Minang. "Magbabago na ako! Magbabago na ako!" Narinig pa namin ang pag-iyak nito at pagsusumamo na magbabago na raw siya. Kaya naman ay tinigilan na ni Lola Crisanta na sanang pagbali sa kaliwang braso nito. Nang gabing iyon ay napagod ng husto si Lola Crisanta. Nakatulog ito nang mahimbing, samantalang ako naman ay hindi makatulog sa mga nangyari. Hindi ko lubos na maisip ang mga pangyayaring mahiwaga at nakakatakot na totoong nangyayari. Sa paglaban sa mangkukulam at paggamit ni Lola Crisanta at ng kanyang kambal sa mga panggagamot at pangkukulam. Kinabukasan pinuntahan ko si Lola Minang na habang naglalakad ako papunta sa kanyang bahay, kung bakit kinakabahan ako na makita ito. Kung hindi lang ako inutusan ni Lola Crisanta na ibigay ang pulang panyo na hawak ko, ay hindi talaga ako pupunta kay Lola Minang. Sa totoo lang, takot ako dito at sa kanyang karunungang sinusunod na masama. Kumatok ako sa pinto at isinigaw ko ang pangalan niya. Lola Minang! Si Sandy po ito! "Halika rito, apo. Pumasok ka." Sa pagkarinig ko sa boses ni Lola Minang ay tila nahihirapan ito at may tila iniindang sakit. Nang pinihit ko ang saraduhan ng pinto, ay bumungad sa akin ang matandang namimilipit sa sakit ng braso. Dali-dali nitong pinapunta ako sa kanya at inabot ang pulang panyo. Sa nakita ko ay bigla na lang nawala ang pamimilipit nito nang ibinalot nito ang pulang panyo sa kanyang braso. Nang makuha na nga nitong ngumiti habang nagsasalita sa akin. "Pakisabi kay Crisanta, salamat at hindi na mauulit." Nakita ko naman kay Lola Minang na seryoso ito sa paghingi ng tawad. Kaya naman ay masaya akong bumalik pauwi sa amin. At dali-dali kong ibinalita ito sa aking Lola Crisanta. Mabuti naman at nangako siya. Dahil kung hindi, mampipilitan akong lumpuhin ko na siya. Hindi naman ang karunungang kaliwa ang tinuro sa amin ng aming ama, kundi ang kanan. Hindi ko alam kung bakit lumis siya ng landas at iba ang kanyang mga ginagawa. Dahil sa narinig ko ay naisip ko na mas mananaig talaga ang karunungang tama ang ginagawa. Dahil kung sa hindi tama ang ginagamit ng karunungan, minsan talaga ay magsisisi ang mga gumagawa nito o napapahamak.
Minsan pa nga ay nauuwi sa kasawian ng kanilang buhay. Simula noon ay nagpupunta na si Lola Minang sa amin upang tumulong sa panggagamot. Salamat at natuto na siyang gumawa ng tama at mabuti paglilingkod sa tao sa pamagitan ng panggagamot. Kaya naman ako ay natutuwa din na pagmamasdan ko ang mga lola kong kambal na isa ang layunin. Iyon ang mapaglingkuran ang kanilang mga kababaryo.